Antabayanan na ang resulta ng manual audit sa pilot testing ng automated election para sa barangay at SK elections. Pero ang tanong ng ilang grupo, bakit ngayon lang ito ginawa? Gayong matagal nang tapos ang botohan. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Mano-manong binuksan ng mga tauhan ng Commission on Elections ang mga ballot box na ito na ginamit sa pilot run ng automated barangay at sangguniang kabataan elections sa mga piling barangay sa Quezon City at Dasmariñas, Cavite. Inilabas nila ang mga balota sa kaisa-isang binilang at pinagtugma sa mga na-imprint ng election returns ng mga vote counting machine. Bahagi yan na kanilang random manual audit para matiyakan na gumana ng maayos ang mga makina at nabilang ng tama ang mga boto. Pinaka-best evidence pa rin ang balota. Ang balota na nasa loob ng boxes ang magsasabi kung tama ang ating nabilang at tama ang ating naproklama. Pwede rin daw kasi itong maging basihan ng electoral protest kung mataas ang discrepancy o agwat ng mga resulta. Pero bakit ngayon lang ito ginawa? May mga factors like for example yung posibilidad na may violence, posibilidad na ma-impluensyahan ang bawat miyembro ng team. Baka kasi ma-compromise yung ating gagawin na proseso. Present ang mga citizens' arms, gaya ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, National Movement for Free Elections o NAMFREL, at Legal Network for Truthful Elections o LENTE. Kung meron mang dapat baguhin at meron kailangang improve sa mga makina, sabi nga po ni Chair, sana po mai-report ito para in preparation for 2025. It does not seek to overturn any election result. So kailangan lang pag-aralan ng komisyon kung paano pa mapapagbuti base doon sa resulta ng RMA yung sistema na pipiliin. Nanindigan ng COMELEC na hindi nagagamitin ng higit 90,000 vote counting machines sa 2025 elections. Delikado na raw kasi ito matapos pumalya noong nakaraang halalan. Kaya nagsimula na ang pre-bidding ng COMELEC para sa magiging service provider ng automated election system kabilang ang mga makina. Sa ngayon, sabi ng COMELEC, 3 kumpanya na ang nagpakita ng interes para dito. Kabilang ang Smartmatic na meron pang nakabinbing disqualification case dahil sa umano'y irregularidad sa 2022 elections. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.